Good morning po sa inyong lahat. Saan man sulong kayo ng mundo. Ayan, mega love shout out. Maraming salamat sa lahat ng aking mga solid subscriber dyan. Ayan. Ayan, maraming salamat sa walang sawa niyong suporta. Ayan. Bihira tayo mag-upload ngayon na gawa ng marami tayong ginagawa. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga OFW sa walang sawang sumusuporta dyan. Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat po. Yan, panibagong araw at panibagong upload tayo. Ayan, panoorin niyo po ang matapang na pahayag ng dating Pangulong Duterte. Yan. Pero bago ang lahat, batiin ko muna ang Kaara Team Plus One. Ayan, at saka ang Team No Release. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa niyong suporta, lalo na kay Sik Alma. Yan, mega love shout out kay Ma'am Rosalina. Yan, mega love shout out sa inyong lahat. At yan, hindi na natin patagalin. Panoorin po natin ang matapang na pahayag ng dating Pangulong Duterte dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan, ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kaya tara, panoorin po natin. Pero bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Kaya tara. Prepared speech para kaninyo nga akong mensahe. Ang nakabutang nga rin nga kumusta o pasalamat sa mga Cebuano sa iyang tabang kanako sa mga niaging mga panahon o ayaw kalimte pagpahinumdom sa ila sa tibuok Pilipinas ang Cebuano ragay gwapa o gwapa. Tinuod man na. Kita lang ko sa inyong naong kadagkong ngipon. Ara bitaw ka nang nako magdugay kay hibaw ko ganina ra mo na minaw. Alingog-ngog na. Hasta ko nga dito sa tent hapit na ko nga. Ganina ra ko nag likod-lingkod lang. Mga kaigsuunan ko may gabi kaninyong tanan. Og naako'y mensahe nga gamay. Bahin kani sa pagbag-o og mga provision sa konstitusyon. Wala ko'y problema diha. Even kanang provision sa term of the president. Ang ako lang gustong mensahe para sa tanan na minaw, mag-chat-cha man ta unsa mang pinaagi People's Initiative, constituent bodies sa Congress o Constitutional Convention, we can really change anything there for as long as there is no vested interest. Nagapatong niya. Ayaw pag-usba ang konstitusyon para mapabor kanimo nga muling kuray diha o ngayta pag-usa ka termino. Komportable na ta sa unom katuig one term. Let us stick to that. Mas maayo para kanako nga ug unsa may ilang gusto
Kay mo maginay pasangil perme, nagdako gukos politika, nga gusto abrihan ang economic provisions, bla bla bla, bla bla bla. Mura maginay pasangil, niadto pa na, basig kinsang presidente gayaka diha, mo ginay gusto labi na o inato na ang ilang termino. Ngunay nakaapan. Wala kay problema kang presidente karon. Wala pa naman pod. Ako masuportar. Changes in the Constitution, economic provisions, whatever. Even in the terms sa tanang chapter diha, pati na, apil na ang kanang termino sa president. Okay ko. Basta dili mo pabor sa galingkod karon o sa sunod nga eleksyon. Lisod na. Mubalik na punta sa gubot pareho ni Addo nga og maay mo lingkod og 4 years ni Adto, mahinumdo mo, another 4 years, ang upat niya katuig sa una nga termino, walay buhaton, kundili magkampanya, mangitag kwarta para ang sunod niyang termino masiguro. Mo ginay may tabo diya. Base kung saan imong istorya, by whatever measure imong bulahon ang Pilipino, mo o ginay hangturan. So muna ako, masuportar ko. Chacha, okay. Basta si Marcos moingon, bukumit siya sa tao, nga dili siya mudagan pag-usap. Posible mo balik ta sa two terms o whatever. Baskig unsang provision atong alisdan, mudiritso na ta diya, ayaw ng economic, palabot sing lang na eh. Mudiritso ka na, kada presidenteng tindog diya, umulingkod, umuyaka, mo ginay gustong buhaton. And sad to say, dili man pangdaot sa presidente ni Adto og karon. Ang una yung presidente nga gauso aning chacha, si Presidente Marcos Sr. In between, far and wide, sa atong political life, sa atong nasod, isulpot na pod ning chacha pag-usab diri na sa anak. Ngunay problema diha. Ako mo suportar ko. I mean, I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. Ngunay Constitution, well, we can only say, let's go ahead. If you want katong people's initiative, whatever, para nako, if you can gather enough signatures all over the country, which is really very hard to do, dirita sa Constituent Assembly, Congress converting itself into a body that would change the Constitution. Mura na plano nila ron, murag anong People's Initiative, wala mo take off.
naara sa runway, wala gyud mo saka. So niya ta karon sa Kongreso. Sa atong mga congressman, wala ko'y problema. Ang problema nako, ang inyong kaugmaon nga inyong isiguro, labi na moingon mo, nga kung may bagong konstitusyon, magpabilin mo, nga as you are, where you are, where, kung asa ka karon diha kay steady o na sunod eleksyon, o niya bagong termino para sa presidente. Lisod kaayo na, you do not tinker with the Constitution. Ayaw ginaghilabte, kay og imo ng hilabtan, pareho sa natabo ni Marcos, pero gaba lang, kayo naman. And this is not really to make any challenge to the President. Mudto sige kaan hantod na, sige nadugay na on that to change the Constitution to prolong patason. Okay, magkahuman magtanaw niya maglisod, declared martial law. So we had to endure almost 20 years o usa ka tawo lang. Walay buto-buto. Ang demokrasya, ang pamaagi, na ay rotation palibot 6 years. Ang lokal, wala may limit o gihigugma kapastaw. Walay pugos, walay terorismo, walay palit. Munta na'y gwapo nga istorya para sa atong nasod. Ang problema, sudlan usahay, well, di na to ning Cebu ni adto, long time ago, di na lang po mo pangan og tao, kay baya, taga Dirira Bakot, taga Danau akong kagikan. Di na lang ko, panahon to sa akong amahan, dire pa, pag-ung abogado, mo nang imo ganing usbon, magkaguliyang yun, mag-away, hantod na lang maggubot, o niya, natarong og gamay. But I said, in between, na ay panahon nga nila Coring. Wala gay lihok nga gamay nga usbon changes in the Constitution. Ako para nako, even if they would dwell ilang muabre ang Constitution, ayaw na lang ng economic kay labutsing na eh. Pero if they are going to a chacha, musuportar ko. Pero og buhi pa ko, ingnon gyud nako nga kaning provision para lang ni sa future. Kaning incumbent dili na ni makadagan. Kay mura may iyang naabtan. Ug unsay iyang naabtan, 6 years, 1 term, puto brata diha. Imong patasan, imong pamubuan, ang Constitution is almost sacred. Mubitaw na nga, sagrado na. Ngunang kita, basi kani karong gabi una, kadanghanan Bisaya. Pero na yung mga kauban na ko, ikas military, mga puro generals, retired, mga uban. Ngani uban kanako, ang uban gikas Manila ni lupad nga rin. Maminaw lang siguro o kung sa'y isulti.
okay man ako, walay problema. Ayaw lang suluha ang gobyerno. Sunda lang ang konstitusyon. Ug moora na'y durar. If there is a time limit, stick to it. Don't. Para walay samok. Di ko gusto, ako di naman ko gusto mag-apel-apel. Retired na ko. Pasalamat na lang ko sa Ginoo. Paslangit, kamo mga Cebuano nga nisuportar yun na ako. O tanang Pilipino. Pero, siyempre kasi papaano, Bisaya ako. Di, landslide talaga dito sa Cebu. At sana naman hindi kayo maghinakit. Nasa Cebu tayo, puro Bisaya. Pero magsalita naman ako ng Tagalog konti para masabihan din ng mga kababayan natin na bigyan na sila ng importansya. Yung mga Tagalog, pareho tayo, irrespective po. Walay, para sa ako, gikan pa akong pagka-presidente. Wala na ng Muslim, dili ko gusto ana. Wala na ng mga mga Ilonggo, mga Waray, the usual epithets. Buwan ba? Storya. Gusto na ako nga sa akong panahon, makita na ako nga Pilipino ato yung gaksod ang atong isig ka Pilipino. Gikan nga to sa Batanes, nga to sa ulo. Mo po na akong ginasulti sa mga Muslim. Ayaw mo pag sulo-sulo diha, kay di ko gusto anak. Kanang maingon mo nga Muslim yan, don't give it that. Dabaw ba siya asa ko, igno na ako sila. Only one. There's only one reason or one maybe element that could really fuse this nation as a one nation. Is wala tayo tribo eh. Itong unang panahon, wala man tamang kasinabot. Ang atong mga minuno ni atong unang panahon nagsabot. Kay wala man tayo nasod ang atong kaugalingon. Nisulod ang mga Espanyol for 400 years. Giyak-an ta nila. Pagkahuman ni ana, nisulod na pod ang Amerikano. 50 years ilang gipahamustulan ang atong kayamanan sa atong the forest, the mining tanan. Pagbuhi nila sa gobyerno, ilang gisiguro nga parity rights, nga magpabilin ang ilang rights pareho po sa Pilipino. Parity. Tabla ba? O ng parity rights. Sakit man sa buot, maghisgot ni Ana, pero naman tayo mahimo. That's past. I hope that kaning atong nasod, kaning atong mga anak, o anak sa atong mga anak, will learn the history well, and maybe di yun ta pasakop o banyaga kailanman. Never again. Magpakamatay, ambak tag-asa ta ambak,
dili gud tamo sugot nga nailaing tao mga labidag yung kampanyaga nga mo'y maghari-hari sa atong yutang na tawhan. Pilipino ra gyud na timan ninyo muna'y ipasa ninyo sa inyong mga anak nga ayaw gyud mog sugot nga ang Pilipino second lang. Diri sa Pilipinas first gyud mo. Dili na pwede ng niaging mga Espanyol, Amerikano, nga naa sila'y special nga dili pareho sa usa ka Pilipino nga naa sa nagpuyo diha sa daplin sa dagat ug naa diha sa suba nagpayag-payag siyang kapobrehon. Dili gyud na mahimo. Dili po nato matagaan. Ginusto mo kuman. Dumadaan ang presidente. Ginusto kuman na lahat tayo mag-angat. Ang problema talaga ang economy. And I cannot blame Marcos. It is a slow and grinding thing bago tayo umangat. Siguro, kung hindi tayo nasa ilalim ng mga foreigners, we could have done better or faster. But the fact was that we were under the Spaniards for so many years as slaves, then the Americans as workers, bago tagi buhian nila. Ayaw gyud mog sugot. Ingna inyong mga anak, magpakamatay mo para sa inyong yutang na tawhan. Dili gyud do masugot nga magpalipin tag-usap. So niya ako kay niya maning proposal nga i-amend ang Constitution. Okay ko. Wala problema. There's really no problem. You do not have to convince him of anything. Except that it should not be a right for those who are incumbents, including the President. Pati si Marcos, President, sabihin ko sa kanya, Mr. President, you were elected under a constitution for 1 term of 6 years. Be happy with that. Makalipay ka na lang naakaman. Pasawat ka lang sa Ginoo, gitagaan ka grasya, nga nakakasilbi ka sa imong yutang na tawhan sama sa imong amahan. Pero ayaw sunda ang iyang iagian. Kay mapandol gyud ta diha. So munang any changes kaning prolonging di ayaw mog sugot. Let us stick guwapo na ni 6 years 1 term only. Actually there's no reason kanami mo na ikakanik puto. Kani ba mga yawa ang ilang convenient excuse, pasangil, para palatable, murag maton sa tao, ang ilang kuha nga economic provision. Mo ginay rason, economic provisions. Niadto pa na, if there is an attempt to amend the charter, the constitution, the first excuse or reason na iuna yun na ang economic. Wala may, o sa may, kagwapo ni mga building, kagwapo sa Cebu, o sa may baguho ni Mudre, ang mga naong, gwapo naman daan, gwapa naman. O sa may usbo ni mo, batasan,
Ano, batasan noon medyo subidahon ng Bisaya. Bisaya, ano ba ko? Mabaw na yung Bisaya, agi o balikas o inisog. Kaya, wala sa Mindanao. Kung dili ka kamo o mo, Sus Maria Josep, Taragaba. Kung di ka mo sukol o patay ka to, di ka maupod manghadlok, di ka mo tubag o balikas, wala. Ayaw na. Niad to. Karon siguro ang orang nila. Di na po kumusugot. Tambakan ako tanan. Ayaw. Katong pinaagi ni atong tikas, terorismo na. Piliong kastaw kay gusto kanila. Period. Piliong kastaw kay qualified ka. Period. Piliong kastaw may kwarta ka, wa ka mamalit, milyonaryo ka na daan, popular ka sa tao, wa pa ka mo padaig ba sa tao nga mo naakay daganan, sige ka nagtrabaho sa imong isig ka tao, okay na. Pero ka ng milyonaryong maingon nga mukalit lang kabuutan, mo na sa Pilipinas. Kwarta eh. Ang sakit nga da kay ang Pilipino in town. Mapalit yun. Musugot tag sa dili, ang tao, labig yung pobre. Basta kwarta na, mudawat yun na. Watay mahimo, watay ikabaylo eh. Government kadat, subsidize, o pila ilong paghatag anang tawhana. Wapoy, gawas lang ka ng mga milyonaryo mag-part sa eleksyon, patasan na sila ilang ihi, o kinsay dako gasto. Pero beyond that, ang eleksyon, kuhan yun, og unsay matarong. Pamili mo og unsay tarong nga tao. Mura mang yun na, Pilipino qualified tarong. Ayaw mong sugot nga isog, manghadlok, magterorismo, o na panahon na ni agi na ayaw magsugot ana. Naw nga pagsulti, Mayor, di naman siguro angay diskarte o ingon ng paagi. Dili naman ta pwedeng manghadlok og tao, palito na to. Di naman na maayo. Pero, mubalik na hantod ang ekonomiya nato, di gyud mo saka. Goro, ang imon yung anak karon, mga anak na, mga apo, mga anak sa inyong apo siguro. By the grace of God, anang panahon na, makasultik ta kami nga. Because by that time, at least ang ekonomiya nato, mutaas na. Problema ang magundaghang pobre. O di yun na to maato pagtabang. So, either popular ka, kaayo, o may kwarta ka, daghan. Mura na nga rin sa politika. Ako rin nakalusot nga rin nga I would not belabor the issue about being right and righteous, whatever. Kinakita na muna ko. Niadto na kita pa ninyo ang presidente, nakita ninyo ako ngayon. So, huwag na natin pag-usapan yung
Ganon. Basta, every election, see to it that you napili mo yung taong tapat talaga sa bayan natin. Sa papatoy akong isulting ihawa. Kalimot na ko si naaramay madiha, naman po ang sound system, si buga-buga. Magsininggitay mi sa akong niyam ng akong asawa. Magsininggitay mga akong kauban sa mga generals. Magsinultihay mi diya, ganina magsagit pay mi. Unsang orasa ta? Mutubag pong general. Maya na siguro tayo mag-uwi. Ng mga wala mag-ay general na to. Puro may mga kadaghanan atong mga generals. Okay. Atong kadaghanang sundalo, Ilonggo o Ilocano. So, naturalmente, kadaghanang musod sa PMA, Ilocano o Ilonggo. Ang mga taga Cebu, gusto away. Bahala mo diha sa Mindanao, patay mo, basta kami nga rin, happy-happy lang. Oh. Except for, I forgot his name, General, taga Cebu. Few in between the years. Gamay ray Bisaya nga. Ang hilig yun magsundalo, ang Ilocano o ang Ilonggo. Ang Ilocano, kay gusto yung magsundalo. Te mga Ilonggo, na gusto mo mag-armas, uwa, ngita ko patay Mo nang Ilonggo. Te gusto ko 45 gare Armalite dere. Pum 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 pum. Debe ta mo na tiaw. Mama tiaw sa Mindanao. Mo gina tiaw. Kay palaway yun. Kay ang ang survival doon in places like Cotabato, Zamboanga, na maraming kapatid natin na Muslim. Yung karamihan, hindi tatagal dahil sa gulo. Pero ni Ilonggo, abawlite nga. Uy, atras na Advance dito, advance dire, patay dito, patay dire. Muna sa Mindanao, ang warning faction is yung presidente ako, pasabot yun ako nga, what's the use of dying for? For what? Ayaw mo yung Muslim? Ayaw mo yung Maguindanao? Ayaw mo yung Ilocano? Ayaw mo yung Ilonggo? For what? Hindi mo nang mapalayas, hindi mo rin mapaalis. Mapaalis mo, patayin mo. Gagante rin yan. So, the cycle, the vicious cycle, never ends. Kaya, sabihin mo talaga, walay Bisaya, walay Ilocano, walay Maguindanao, Maranao, para nako ang presidente ko, tablatan tanan, walay tuo mang bod. Kaya dili,
Atiran ito mga yawa. Anong usahay sa presidente? Wa ba ko manghambog? Pag kinahanglan presidente ka, kinahanglan na yung respeto ang tao nimo. Usara ka sulti. Pero daghang ka po sabit. Mayingon gani ka, undang mo, hawa mo, undang mo sa droga, o dili, patsyon ta mo, o di mo undang, di mo layas, patsya gyud. Walay laing paagi diha. Kaning droga, it's a vicious cycle. Ang kadaot diha, ang atong mga anak, ang atong kaugmaon, kay ang atong mga anak, may mo trabaho para makakwarta sila, magkapalit sila og lugaw para ihungit nimo sa imong katigwangon. Now, og imong gubuon ning mga bata, magtiguang nako kinsa may akong masampit. Mingon man ang imong mga tinuod mga parinte, pero sus pasaylo agad may ha kay pareho gitang pobre na unahon. Wala may dato ng re. Pipilara may dato ng re. Munang ako mantas kayo ko. Nantong presidente ko, hantod karon, munang gikiha ko nila sa International Criminal Court. Ang ko, sige lang, kiha lang mo diha. Kadaghan ako kadaganan, Davao, Cebu, dire, dagang ko sa Bantayan, dagang ko sa Danau, taga Danau man may. Dagang ko sa Gasa, Bisaya mo. Pero undang mo sa droga, kay kanang droga, mo ganay mo patay sa usap na. Huwag na tayo maasahan. Kung imong patsyon ang akong anak sa droga, matiriring, mawirla, unsa may paabuton pa nako. Paeskwelahon ako, high school, pagka-college, imong tagaan og droga, musulod sa droga, magyaka lang diha, pagkahuman mo gawas, man-rape, mangawat, tanang kaputahan sa kalibutan buhaton para lang makabot ang droga anang adlaw. Munang suko ko kaayos sa mga putang inang mga durugista. Labin na gyud kanang mga pinanser ng milyonaryo, di lang ko makasulti unsay tribo nila, pero makasabot na mo, kay law ay mapodog akong, kay astara ba ako, naapoy dugo nga. Ibong, unsa may ato mapaabot sa atong nasod? Okay yan ang mga dato na naway deposito daan. Kita, magpa-eskwela ta sa atong mga anak, nga unta pagka abot sa panahon nga di ka na makatrabaho, retired ka na, idutil ka na mo palit og bugas o baski buwad na lang isuwa para ihungit sa imo. Karong imong morning rason nga nganong paminawa ko ni morning rason nga nganong mantas kay ko ana. Ato imbestigar sa wala sila kasabot ana. Kaning mga puti, utang ina ninyo. May alam mo sa istorya, ay alam mo musulti, mo kini mo kana mo ay dapat ng buhaton. Kaning tinarong, gusto sila straight. Ang problema, sila may kwarta. May kwarta pa gani, nagyapoy droga.
pero may kwarta. Ang Pilipino, pagkaguba sa anak, guba na ang pamilya, guba na ang kapalaran natong tanan. Muna di yun na ako gusto. Munang init kay Gauss sa mga drugista, hantod karon. Kay mabalik ko basig bagay ang baya isulti ang akong usa ka anak nga rin, ang mayor, si Baste, mo na'y kamanghuran. Ang maguwang anak ng babae, si Inday, Sara, mo to'y mangulatag sirip. Ang maguwang po nila, kamagwangan nila, kaniya mga re, pero di daw siya musulti kay ang iyang parang kaya ito, o bang babae regian niya, dito. Pulong. Ha? Pulong. Kamagwangan ako. Tuluran na sila. Ay, silo ako. Duhay akong asawa. Sa unang asawa, tulo. Ikaduhang asawa na ako, ang akong karon si Hanilet. May anak si kasi ito pangalan ito. Kitty. Mora na. Manang nila nga may anak sa gawas. Basket tinuod nga kuan, gisiguro gid nako nga di na lang ko istorya giunsap ko pagi. Pero gisiguro gid nako nga wa ko'y anak sa gawas. Maluoy ko sa tao. Maluoy ko sa tao magdako ba nga way papa, way mama nga. Kung imo lang pong bisitahan o kada semana, 2 ka adlaw, niya mabalik ka nga to sa tinuod ni mong asawa. Itong unang asawa na ko, isubog ayaw galagat ng mata pirmi. So, nibalhin ko rin sa ikaduhang asawa, mas isamot, magsige pag kagot sa ngipon. So, bulakin yan eh. Kadto Bisaya, kaliwat at to, pero tisay mo ng ilang nanay ni Baste o may pulong. Natingabi daw kanina, tanaw ko sa, wa man ko klaro, kinsa ka istorya. Inako, naam lagi, gipa-istorya, ano, speech man nila ng priso, giga, imo mo ng anak. Napulo mo nagtato. Kamot, sa tiil ka. Mopod si Inday. Actually, si Inday mo iga sugod kana akong anak nga babae. Mo ginay malditas na na. Siya kasugod anang sa pamilya patato. Di mo tuo ba? Di mo tuo badlungon. Kig-away yun. Kang na, sige. Ambot lang hae karon. Pandugay mo kung kita sa akong anak. Huwag ba lang ko na sila ka kuhan ba nga kita salabi magkatiguang ta. Mingaon kita sa atong mga anak apo. Wala na sila ka sa until sila maabot sa panahon nga sila po'y amahan o mga po. Anak na nila
ana ang tuyok sa kinabuhi. So, muna ang sa po atong istoryahan. Sa po istoryahan na to, kinsay kadunggab ni Magellan. Di sila po lapo. Kanibang pagka-presidente na ako, tawag na ako ang Bureau Officers. Yan ako, ito bang lapu-lapo na isda? Sino nagpangalan nito lapu-lapo? Yung sila, Mr. President, matagal naman yan. O siguro, basta pagdating namin dito, lapu-lapo na yung isda na yan. Pero huna na kung maputang ina mga Tagalog. Awa among hero nga to sa Cebu, gihibo lang yung isda. Bitaw. Pero bagay noon, may dumapuntag lapu-lapong di kayo mayong kinilaw. Lapu-lapong tinula, lapu-lapong sabaw. Mga hinumdum ko pirme. Kasi nga ng mga panahon, maghiskot yung ko, always ay mamingaw ko sa nihawa mingari sa Danau, may edad na manggod ko. I was about 6 years old. So naana ko'y deep perception sa lugar. Even ang Cebu ni ato nisod na sa akong munang every time mani ako nga rin medyo komportable ko nga una ako sa akong kagbulingong nasod na ako sa Kabisayan. Pero ang akong lolo nga Leyte, ang lolo na ako may tagang rin. Munang maghandom ko maghandom yung Bisaya. So, o dili ko makaanhe kay lisod naman ko karon sa kwarta, retired na, limitado na ko di na lang kumunda kag istorya, basta limitado na ko sa akong retirement. So pero gusto gyud ko pirmi mo anhe ug may panahon gani unta gusto ko matugdanaw pero may taga-Danau nga re. Kumusta ninyo? Gusto mong bisita. Nakapaman tong balay nga among gipuy ni adto. Murag hagdan na ng balay na bilin pero unsa pa ba istorya nako? Ang atong ugma. Well, ang atong ugma tanaw na to si ako okay lang. Si Marcos karon medyo maganda ang suportahan ko yung Chacha at I am comfortable supporting the President. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So, I continue to support him. Basta, I don't know how his term would end. Pero tingin ko maganda ang takbo niya. Kaya lang, minsan ang mabuti lang, yung military, pati pulis,
nagpabilin nga medyo disiplinado. Lalo na ang military. Namakpak mo na, retired siguro kay ang pensyon, nasao na lang. Kaya nadaghaw ko man military, daghan mi nangan ni. Ang uban gikas Manila, lupan rin. Maminaw lang sa ugunsay hungihong aning tsatsa. Okay ko, as long as it is not intended to benefit the incumbent. But pasabot, si Marcos kutob diya sa 1 term, 6 years. Ug i-amend niyang constitution, join him, and I will operate with him. But dili na applicable sa iya. Because og iyang i-amend ang constitution para makadagan sa usab, mo na nay problema. So he was elected under the constitution for 1 term for 6 years. So be it. Diya karakutom. Pagkahuman, singo na to, sunod nga amendment sa Constitution, tagaag, 3 terms, walay bali sa ako. As long as it is the will of the Filipino. Masunod yun ang tao. Ang kuan yun na og unsay naa sa kasing-kasing sa Pilipino. Period. Di natamulampas diha. O unsa lang po'y gusto. Kasayo bang mga bato ninyo nga rin? Mga mulitaw nga dili tagdon. Uso na sa mga baryo niyan to. Mangharana gani, dili mo abri ang babae o bintana. Batuho na noon ang nanto. Early. Naptang ko pa pagka-mayor. Pagka-mayor na ako, wala. Lapdos yun na nan. Uway nakalusot. Basta onsalay, pala sa ako, tama o mali. Kutob rata diya. Di tamo gawas diya. Basikin sa akong kaistorya, negosyante, o pa, tama o mali. Mamili ka. Hanggang dyan lang tayo. Mali ang imong pilion, tangin na magka-problema ka talaga sa akin. Hanggang kung ano lang ang tama. Sa akong panahon, pero buyag, di bang pagkumanghambog, di bang yun mo makontrol ang gobyerno? Impossible. Numero 1 kaning police. Sus. Dugay ko kong fiscal. Anak ka ng nawaring matsipo police na niaging kauban ako. Pero kaning police, yun, so, basta, unsa man na, police, sir. Policeness na po nangyawa. Lison magdaog, syudad. Pero basta kutob lang diha. Kaya magpaboto, mahubog, manghasi. Kutob lang diha. Ayaw lang mga pasor o droga, nga apot ang ina. Mag-away na ta diha. O di na kita magkasinabot. Sur mo mga illegal, labi na yung droga. Ako, kung kontra yan ako. It will destroy the nation. And it will destroy the family. Ang pinakapundasyon nato sa atong naso. So, wala ta. Kung sabatay akong constitutional, wala mo, okay man eh. Kaning pagbago sa constitution, ani gyud ni.
ambot og tinuyo og dili o sa panahon o sa swerte. Pero kaning patason, prolonging, changing the Constitution for a longer term for the President. Pero kuan lang kay Presidente, puro ni mabanhaw na tao sa Marcos o nabanhaw sa Marcos na pod. Pero si Bongbong maayong tao. Wala yung ko'y problema kang President. Tinuod lang, suportado na ako kay buutan. O i-compare sa ako, he is a very dignified, respectful, humble. Kasi niadto ba? Dili pa na Presidente. Mapakumbaba. Ang problema lang, Mr. President, is be comfortable and be content kung nasaan ka ngayon. Tapusin mo lang biyahe mo, then bitawan. And let the Constitution work. Because if you try to, ang mama ng ilang mga gusto i-amend, kay gusto usbo na pod ang termino sa Presidente. Anak na pod ta magkagubot diha. Kay moingon magno, na Presidente ko, putang, ginawa ko na sana nung noon kung ako. Hindi ko ginawa. Panahon na you have to step down as president. On the last day of my presidency, bumaba ako. Wala'y samok. So gusto ko yan ang mangyari para sa lahat. Ngayon, wag mo habain na mag-charter change tayo para pabain ang term ni Presidente Marcos. Hindi ako pwede. Hindi ako papayag. Well, baka makalusot, pero they would have to contend with my objection over and above anything else. Sundin natin yung Constitution. Kung handyan ka lang, handyan ka lang. Wala na yung istorya. So, maraming akong mensahe ninyo. Kung napay lang yung issue, maragwa naman, gwapo man inyong syudad, nagpabilin sa panahon ni Mayor Rama. Ano si Mayor ni uli na? Abi na ko biyaan ko nimo. Bisita. Gwapo ang pagkada sa syudad. Mopod ang akong humble city. Guwapo po, limpyo, way wrong parking, basig asa. Hindi may kong masugot. Basta karong di na ko presidente, tago na akong polis. Bawa na. Ako yung ano, ato lang unsalay, disiplinahon ninyo ng kagulingon po. Sunda lang balaod. Kay ako rin atong prangka-prangkang pagkasulti itong bago pa kong mayor. Daghang yung na ginang droga. Giingnan tamo na undang na. O dili karon ng International Court of Justice, you see, wala tayo mo diha. Sinabi ko, winarnigang kita eh. Sumura man na, let us hope that Marcos would do well during the remaining years of his presidency.
And kung magkaroon man ng tsatsya, it should be applicable to the future president. The future president under the new charter, and he gets to be elected for the second time, or the third, or the fourth, whatever, nasa Pilipino na yan. Pero it must be in accordance with the Constitution. Pag nilabag mo ang Constitution, once you tinker with the Constitution, alam mo ang Constitution, iba-iba tang tribo tayo. May mga Ilocano, Bicolano, Waray, Maguindanao, Maranao, mga Dabawenyo. Alam mo, pag hindi tayo sumunod ng Constitution, puputok itong Pilipinas. The one thing that holds us together is ang Constitution. Huwag mong sirain. Kasi pagka ang sinira mo ang Constitution, hindi mo susunod, magkagulo talaga. Ano, we do not, it's like a hole in the head. Di kita kinahanglan mo balik na punta kagubot. Sundan lang natin yung Constitution. If you want future presidents to have 3 terms beyond, so be it. But it must be in accordance sa ating batas ngayon. Ayaw pag luksod ha, kay mag-shortcut ka, maproblema ta. Dili madawat tanan. Labi-labi na kay lain tag tribo, mga Bisaya, di magina, musugot pong yung magpa-under na. About the only thing that holds us a nation, di magalit na iatubang tagagkarong Maguindanao, di mo magkasinabot. Iatubang taga o Ilocano, di mampurta magkasinabot. But what binds us together? It is the Constitution. Ngayon, if you will start thinking with it, as I have said earlier, it would be trouble. Sumusunod lang ta, pareho bag Cebuano, walay libog. Ang kadaot aning libog, kay tinagalog, uwag. Ang Bisaya, walay libog, walay problema ba? So, sundon lang nato ang Konstitusyon. Total kamong mga Bisaya, wa mo maalkanse. Na presidente si Usmeña, si Garcia, unya ako. So, long shot to, gika sa Mindanao, wala mo ko'y kwarta, pero naana sa palad sa tao yun. Basta na sa imong palad, tanaw na inyong pado mo, presidente ba mo? Nagagad palad na sa palad. Huwag man ko magdahom mga abogado ko, mga fiscal ko, mga mayor ko sa Davao. Unya, straight na, presidente dayon. Pero dugay kong mayor yun, Davao. Pila ko katuig nga mayor Davao? Kalimtan ako. Kisa ka niya akong pangan? Wala, tinod. Bakit pila akong edad? 80 years old. Mutoong sa dili. Dili mo mutoo. Pero tinod yun na. 80 anyos na ko. Nilapas na gani ko sa pre-departure. Ako, gipangayo na ako sa Ginoo. Gikikapoy na ako. Sinood lang, Franca. Gusto na ako na kilat karon. Ayaw ibugto sa akong isikataw. Dari na lang. Para humanak ko tanan. Humanak ko, mayor, lugay na niya.
congressman ako, na presidente na ako. Humana, na kompleto na. Akong mga anak, baste na mayor karon sa Davao, ang iyang maguwang si Pulong, congressman sa 1st District, si Botangira, o sa posisyon ni ha? Ambot og unsa po'y swerte ni Inday. Si Inday ra may nakakapot og medyo taas gyud. Nanay pa, patunan na to ang unsay ihatag sa Dios. Kung unsay ihatag sa Dios, dawato na to, unya, tabangin ninyo kay Bisaya man. Kaliwatan ng Inday, mga Abiliana sa Danao, o sabay sunod, Carmen, Danao, taga diha ang kaliwat sa lula anak. So, si Inday ba atong pagkain yung paalas. Di man siguro ihatag sa Ginoo, pero ihatag, magpasalamat ng mga Bisaya. Duha na po Duterte. Ano, kaya pag-abot ninyo, nga mga suburbayo dere, manhina nga rin, sumbagon mo, wala na, diretso. Sa puton na si Inday. Sa puton. Wala, bubuk ay pasensya na. So, marami siguro akong mensahe, o sa pabay akong ikadungag. Di man kumakanin ninyo, kamo na li atog Davao. Kamo na li bisita kay una-una, wala tayo takwarts. Binugoy na takwarts, kwarta. Wala tayo takwarts kay, ano ay income. Nagtinarong man punta sa atong pagsilbi sa atong nasod, mo nang wapod ko maglisod sa ako mga anak, ambot og asa na sila padong si Basti na man mayor, iyang suon congressman og si Inday. So, tanaw lang kay katawanan kay wala ko'y nakitaan nga misulpot nga Duterte nga re. Kami nalay nagpabilin nga sa politika. Pero taas-taas pa ni og naa pa ni si Inday. Kay muni mo terorista yun eh. Kuadra, pagkontento na lang mo na wala mo tuod senador ba diha, pero naamoy vice-presidente nga taga nga rin. Kaliwat yun. Bisaya gina. Amahan o ginahan. Pasalamat kong usab kaninyo mga Cebuano, ako mga kiksuunan. O karong pista, June 30 man ang pista sa Davao, no? June 30. San Pedro. June 30. Kamong tanan, imbitado tamo sa pista. Mga unta. Pila lang. Maabtan tag-ugma. Okay lang. Basta makakaon. Pinubri lang.
mura na akong ikabilin-bilin ninyo, pero pagbuutan mo ha, anya ka ng mga durugista ayaw pasagdi nga mo madaot atong mga anak-anak. Madaot. Matong nasod, madamay. Kamo mismo mabutang sa alanganin na. So, kanang druga ang akong kampanya, dugay na. Di ko gusto ana because I said it will destroy the family and eventually the nation. Ubang nga ng kidnapping, wala man, pagkakaman na, mula ng patsyon, tapos naman na. Droga, magpabilin. Pag musulod diya, gunggong na. Pag daghang gunggong, mo na na problema, saon pag sa atong nasod. Gabi naman, hangiunta na lang mo, nga mutindog lang ko nga rin, talikod na mag-una, pauli na mo sa inyong bayan. Ayaw mo kaikog, tindog lang ko nga rin. Nahinay na mo talikod. Wala mo po ta istoryahan. Kung ulit pa akong panghambog, hindi man po hambog guguan kaya na akong asawa. Siya na, una na akong asawa, Bisaya, kani Tagalog, Bulukin. Kadto, Bisaya nga Tisay, kaya tatay adto. Navy sa barko. Zimmerman. Kung mga anak, mga tisoy, basig mga mong tuo mo, nasingitan man siguro ni sa Duterte Amerikano. Tisoy man yung mga. So, hinay tag-ad. Uli. Sugdi na ninyo. Sugdi na. Sige na. Bye-bye. Ug moabot man ang panahon, ug motugot ang Ginoo, ang akong anak, kinsaman sa ila, pero tanaw na ko si Inday, ug naa siya'y ambisyon ug unsang posisyon nga nasyonal. Suportahin lang ninyo. Basin baya. Bisaya mga hapon na kaliwat yapog Cebu. Mayong gabi, ug daghang salamat sa inyong pagtambong karong gabi una.